Pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tatalakayin naman po natin ang video ni Edwin Canonigo na kung saan po mga kapatid ay kanya naman pong binanatan si Father Darwin Gitgano. So ang atin pong ginagawa sa ngayon ay to response, no, sa mga pambabatikos po, no, sa katuruan ng ating simbahan, pambabatikos din ng ating tibayo sa pananampalataya sa kay Father Darwin. So, ito po ay hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kaibigan, pero ito po ay pagpapahayag lamang ng katotohanan. Sapagkat sinasabi din po ng Biblia, 1:8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay, pakinggan po natin mga kapatid ang video ito. Punto Biblikal. Pakinggan natin ang banat ni Padre Darwin Gitgano sa aming kasamahang pastor at sasagutin natin ang kanyang sinabi. Who founded the Roman Catholic Church? Si Kristo. Kasi ang issue naman po dito mga kapatid ay ang patungkulan po sa pagkatatag ng Iglesia Katolika. Yung sino nagtatag, sinong founder. Ito po. Sinabi po ni Father Darwin na si Kristo. Aside from sinabi po ni Father Darwin, ay meron po siyang inilatag dito na ebidensya. Hindi si Pastor Benjamin. So sa mga nakikinig ngayon, tingnan nyo. Sa Google dito, basahin natin. Who founded the Roman Catholic Church? Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. Ang nakasulat sa Google, ang nagsasabi na ang Roman Catholic Church ay tatag ni Jesucristo. Ang Roman Catholic Church din, hindi si Google, sapagkat ang Google ay tumatanggap lang ng informasyon galing sa iba't ibang relihiyon. Yan o. Napakinggan niyo po mga kapatid yung argumento ni Edwin Canonigo na ayaw niyang tanggapin na si Kristo mismo, si Jesus Christ, ang founder ng Catholic Church. Kasi yung kanya pong ipinapakita diyan ay according to the Catholic Church. No, actually putol po 'yan no, yung kanyang pagka-quote diyan, no. Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. And ipagpalagay na po natin, no, granting without admitting that yan yung exactly words na nakalagay. Now, kung tutol siya diyan sa inilagay o inilatag ni Google na ang founder ng Catholic Church ay si Jesus Christ, sana nilatag niya po mga kapatid kung sino ang founder talaga ng Catholic Church kung hindi si Jesus Christ. Hanggang sa matapos po itong kanyang pagbabanat o sa kanya pong pagtira sa sinabi ni Father Darwin, no, sa kanyang patutsada kay Father Darwin, hanggang sa matapos po itong kanyang video, ay wala po siyang maipapakita dito mga kapatid na replacement to Jesus Christ as the founder of the Catholic Church. Sa makatuwid, ang nagsasabi na ang Catholic Church ay tatag ni Kristo ay ang Roman Catholic Religion, hindi si Kristo. Sa makatuwid mga kapatid, ang nagsasabi na ang founder ng Roman Catholic Church ay ang Roman Catholic Religion, hindi si Kristo. Ang gusto palang palitawin ngayon po mga kapatid ni Edwin Canonigo ay sabihin mismo ni Kristo ang pangalan na itinatag ko ang Roman Catholic Church. Ganito pala ang gustong ipalitawin ni Edwin Canonigo. Edwin Canonigo, kung ikaw po ay nagbabasa talaga ng Biblia, tanong ko po sa iyo, pinangalanan ba diyan ang Matthew 16:18? Nasa Biblia ba yung pangalan? Ang problema kasi mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay naka-stick lamang sa what we have read in the Bible, chapter and verse, we do not even study yung historical context, no? Kung paano ito malalaman, saan na ba ito ngayon? Ano na ba ito ngayon? Let's say, sabi po ng Panginoong Jesucristo kung paano mamamatay si San Pedro. Pwede ba sinabi niya, pero hindi sinabi kung saang lugar. Paano malalaman yon? Therefore, mga kapatid, kailangan din po nating pag-aralan yung history. Kailangan may background po tayo sa historical context kung paano malalaman kung saan na ito ngayon.
Oh, katulad niyan, paano naging Catholic Church yung itinatag ng Panginoong Kristo? Hindi yan sa isang talata mababasa sa Biblia. Ayan, oh. Sapagkat wala tayong mababasa, mga kaibigan. See? Kita niyo mga kapatid, mababasa sa Biblia talaga ang kanyang hinahanap. Sapagkat wala tayong mababasa sa Biblia. Nako, kaibigang Canonigo, Edwin Canonigo. Kapag ang batayan ay saan mababasa sa Biblia, at kapag hindi na mababasa sa Biblia ay hindi na paniniwalaan, napakamali na paniniwala po yan. No? Kasi marami po ang hindi po natin mababasa ng letra por letra sa Biblia, but existing in reality. No? Alam niyo po, that time na bago pa lamang ako nag-aaral ng apologetics, ay nasagi na po ito sa aking isipan na yung patungkol po sa paghahanap ng letra por letra sa Biblia. Dahil in reality, hindi po talaga mahahanap ang lahat sa Biblia. Pero existing in reality. No? Marami po. Hanapin niyo po yung mga libingan ng mga apostoles sa Biblia. Ang tanong, hindi po ba sila nailibing? Hindi po ba namatay ang katawan ng mga apostoles? Oh, matapos batuhin si Saint Stephen sa Acts of the Apostle, chapter 8. Matapos po siyang batuhin, saan po siya inilibing? According sa Bible. Anong chapter, anong verse basahin po natin na doon inilibing? Anong lugar yan? Oh? Sino ang naglibing sa kanya? Pangalanan mo rin. Anong pangalan ng naglibing sa kanya? O sige. Kung ang ating pong babasihan na lamang ay puro na lang letra por letra, naku, maling-mali po mga kapatid. There's so many realities happen in the Bible na hindi na po natin mababasa yung continuation nito sa Bible itself. Rather, it takes time to us to know kung nasaan na ito ngayon. Like, studying the history. Okay? Kapag hindi tayo nag-study ng history, ibig sabihin, ma-stuck po tayo sa kapitulo, bersikulo na wala na pong malawak na pagpapaliwanag. Okay? Ay anong dokumento sa mundong ito na si Jesucristo nagsasabi na nagtatag siya ng Roman Catholic Church? Ayan, no? Hinahanap niya kahit ano daw dokumento sa mundong ito na nagsasabi na si Jesucristo ay nagtatag ng Roman Catholic Church. Well, actually, Matthew 6 and 18, yan ang nag-iisang simbahan na itinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo mismo ang nagsabi niya na, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At natayo po through Saint Peter talaga. No? Hindi po matutulan ang katotohanan ganyan. Now, that will not end there. Okay? Hindi po magtatapos doon sa sinabi ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. It will continue. The question, paano nagpapatuloy at paano magpapatuloy ito? Kung tayo ay nakabase lamang sa kapitulo, bersikulo sa Biblia, pagkatapos na naisulat ang pinakahuling libro na napalaki na nabilong sa canonization of the Bible, ano na po yung sunod? Sana natin makikita yung kasunod. No, after the apostles na inalay na kanilang mga buhay, after they become martyr, saan natin mababasa yung continuation nito? Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, I will be with you until the end. Matthew 28 verse 20. Paano mangyayari na totoo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na I will be with you until the end kung magtatapos na sa kapitulo, bersikulo lang ang paghahanap natin ng katotohanan? Ayan yung pinakamalaking tanong dyan, mga kapatid. So, hindi po ganoon. Okay. So, kung sasakyan natin yung arguments na hahanapin sa Google daw no, who founded the Roman Catholic Church? Kung sasakyan natin yung ganyang klaseng arguments po, mga kapatid,
Now, nagiging malinaw naman po dito na visible naman po ang katotohanan. Katulad po nito. Basahin po natin sa Google mismo. Who founded the Roman Catholic Church? Sabi po dito, according to Catholic tradition. Problema kasi, ang mga nagsulpot lang ng mga sekta na itinatag lamang ng tao, yung iba sa kanila walang tradisyon. Unlike sa kinabibilangan po ni Attorney Pastor Terence Camua, na inaamin niya mismo na merong tradisyon din sa kanila. So, iba pong mga protestante, wala pong tradisyon. Hindi naniniwala sa tradisyon. Pero si Attorney Pastor Terence Camua, may tradisyon, naniniwala. No? Kaya nga dito, according to Catholic tradition, the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ, with Saint Peter considered the first pope and head of the church. Malinaw po dito na ang nagtatag ng simbahan ng Iglesia Katolika ng Roman Catholic Church, walang iba, no other than, wala na pong sinabi dyan na kung sino pang tarpulano na pangalan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. There's more detailed explanation. Jesus Christ as the founder. The Catholic Church believes that Jesus Christ established the church through his teachings, actions, and appointments to his apostles, including Peter. So, malinaw po dito mga kapatid, At ito pa, Saint Peter as first pope ng simbahan, the Catholic Church holds that Jesus designated Peter as the rock upon which the church would be built. Sa Matthew 16:8-10. And entrusted him with the keys to the kingdom of heaven, signifying a position of leadership and authority. So, it's very clear. Malinaw po dito mga kapatid at mga kaibigan na ang nagtatag mismo ng Catholic Church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon kay Edwin Canonigo, hindi siya naniniwala. Kahit sa kanya mismong ipinakita, founder is also Jesus Christ. Now, ang tanong po dito, kung hindi siya naniniwala o hindi man naniniwala ang iba na ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng Catholic Church, tanong po diyan, sino po ang maibibigay nyo na pangalan na nagtatag mismo ng Catholic Church? Kung wala, hindi ibig sabihin nun, no, ay nakapagsabi po tayo ng walang basihan. Kasi may basis po nakikita na through the history, kahit po sa New Book of Knowledge, mababasa po natin, hanapin nyo lang po yung Catholic Church, New Book of Knowledge, volume 16, page 287, ang founder talaga ng Catholic Church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. For how many times na binasa ko yan, binalik-balikan ko po mga kapatid, nakikita talaga na si Kristo lamang ang tanging nagtatag at wala nang iba ng Iglesia Katolika. So, yun. Kaya patuloy po natin na babantayan mga kapatid ang ating pong pananampalataya sa mga taong hindi pa lubos na nakakaunawa at palagi itong gumagawa ng maling pagkakaunawa. So, atin pong sasagutin palagi mga kapatid ang mga akusasyon at maling paratang, ang mga paratang po sa ating Iglesia Katolika, especially sa mga nagtuturo po dito, katulad po ni Father Darwin, na pinamalian po ni Edwin Canonigo ang statement niya. But, we corrected it already, and patuloy po natin na gagawin ito kung patuloy din po na merong pangsisira sa ating pananampalataya. So, sana po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.